Isipin mo to, nagtatrabaho ka ng 8 oras o higit pa sa loob ng nakakapagod na opisina. O kaya naman sa gitna ng matinding initan sa kalsada. Tinitiis mo ang traffic sa EDSA, ang puyat, ang mga deadline, at ang stress ng boss mong laging mainit ng ulo. Lahat ng yan para lang kumita ng pera. Tapos, pag nakuha mo na yung sahod mo, itatabi mo na lang siya sa isang traditional bank na nagbibigay lang ng 0.06% na interest kada taon. Alam mo ba ibig sabihin yan sa realidad? Sa bawat 10,000 piso mo, bibigyan ka lang ng bangko mo ng 6 na piso pagkatapos ng isang buong taon. 6 na piso. Hindi ka makakabili ng kape sa 6 na pisong yan. Kahit yung sachet ng instant coffee sa sari-sari store, baka kulang pa yan sa ekonomiya natin ngayong 2026. Habang yung 6 na piso lang ang binibigay sa iyo bilang thank you sa pagpapahiram mo ng pera sa kanila, ang bangko mo naman, ginagamit ang pera mo para magpa-loan sa iba. Sa mga credit cards, personal loans, at housing loans at kumikita sila ng 10% hanggang 24% interest. Basically, pinapayaman mo ang mga bilyonaryong may-ari ng bangko habang ang sarili mong pera ay unti-unting kinakain ng inflation. Para kang nag-alaga ng manok. Ikaw ang nagpakain. Ikaw ang naglinis ng dumi. Pero nung nangitlog na, ang kinuha mo lang ay yung balat. At sa kanila yung buong itlog. Nakakainis, di ba? Pero ito ang masakit na katotohanan. Ginagawa mo yan dahil nakasanayan. Dahil sa takot. At dahil sa tradisyon. Hindi dahil sa logic. My name is the Brown Investor and I spend way too much time thinking about where our hard-earned money actually goes and why the system is rigged against the average saver. Kung isa ka sa mga sumasabay sa 138 pesos per day challenge natin at gusto mong malaman kung paano talaga dapat itago ang bawat sentimo mo ngayong 2026 para hindi ka maging biktima ng lumang sistema, hit subscribe and give this video a thumbs up. Dahil ngayong araw, wawakasan natin ang panahong pinagkakakitaan ka ng mga bangko. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Here's the thing. Sa part 1, natutunan nating mag-ipon. Natutunan natin ng 138 pesos per day ay hindi lang barya. Ito ang ticket mo para mabuo ang unang 50,000 pesos milestone mo. Pero look, sa ekonomiya natin ngayon 2026, ang pag-iipon lang ay hindi na sapat. Saving is just stage 1. It's defensive. Parang sa basketball, ang pag-iipon ay ang pag-box out mo para makuha ang rebound. Pero kung gusto mong manalo, kailangan mong mag-opensiba. Ang storage stage ay kung saan ka dapat maging offensive. Dito maraming nagkakamali. Naniniwala tayo sa false sense of security ng mga malalaking bangko na may physical branches sa bawat kanto. Akala natin dahil may malalaking gusali, may vault na gawa sa bakal, at may security guard na bumabati sa'yo tuwing papasok ka, safe na ang pera mo. Pero here's what most people don't realize. Binabayaran mo ang convenience na yan gamit ang potential earnings ng pera mo. Binabayaran mo yung kuryente ng higanting building nila, yung sahod ng teller na nag-update ng passbook mo, at yung aircon sa loob ng branch gamit ang interest na dapat sana ay nasa bulsa mo at nagtatrabaho para sa future mo. Ngayong 2026, digital banks are no longer the new thing. They are the standard. At ito ang magandang balita na dapat alam mo. Ang PDIC Insurance ay itinaas na sa 1 million pesos per depositor. Simula pa nung nakaraang taon. Ibig sabihin, mas kampante na tayong itago ang ating milestone savings sa mga digital banks gaya ng Maya, GoTime at Maribank dahil doble na ang proteksyon ng batas sa pera natin kumpara noon. Ang totoong panganib ngayon ay hindi ang technology, kundi ang mindset mo na kontento na sa 0.06% interest habang may 1 million coverage ka naman sa mga high interest digital banks. Let's do the math para mahimasmasan tayo. Kung naitabi mo yung 138 pesos per day mo at nakabuo ka ng 50,000 pesos milestone at iniwan mo lang yan sa traditional bank, kumita ka lang ng barya sa isang taon.
na hindi sapat pambili ng isang maayos na meal sa fast food. Pero kung inilagay mo yan sa isang digital bank na nagbibigay ng 3% hanggang 12% interest, ang 50,000 pesos mo ay pwedeng kumita ng extra 1,500 pesos hanggang 6,000 pesos sa isang taon nang wala kang ginagawa. Isipin mo, yung 6,000 pesos na yan ay mahigit isang buwan na ng 138 pesos per day ipon mo. Ibig sabihin, binibigyan ka ng bangko ng mahigit 30 free days sa ipon challenge mo. Ang pera mo ang nag-iipon para sa sarili mo. That's the difference between being passive saver and a smart storage strategist. Here's the psychological insight. Bakit natin inaayaang matulog ang pera natin sa mga bangkong hindi tayo binabayaran? It's called status quo bias. Takot tayong magbago kasi ito na ang nakasanayan. Sabi ng magulang mo, doon sa bangkong may building tayo mag-save kasi sigurado. Pero look, ang physical building na yan, liability ng bangko. At ang pera mo, ang pangbayad nila doon. In digital banking, dahil walang physical branches, ang natitipid nilang operational cost ay ibinibigay nila sa iyo as high interest. Metaphorically speaking, ang traditional bank ay parang isang butas na balde. Kahit anong salok mo ng tubig, may tumatagas kasi kinakain ng inflation ang value ng pera mo. Ang digital bank naman ay parang isang maayos na tangke. Hindi lang na itatabi ang tubig, nadadagdagan pa ang value nito dahil sa compounding interest. Now you might be thinking, paano kung ma-hack? Look, sa 2026, ang security protocol sa mga digital banks ay mas advanced pa minsan kaysa traditional banks dahil yun ang core business nila. Ngayon 2026, we have the heavy hitters at kailangan mo malaman kung saan ka lulugar para ma-maximize mo ang bawat sentimo. Maya, ang pinaka-agresibo ngayon, ang base rate nila ay nasa 3.5% per annum. Pero kung gagamitin mo ang mga apps para sa missions, pagbabayad ng bills, pagbili ng load, o paggamit ng QR code, kaya nilang i-boost ang rate mo up to 10% o 12% per annum. 12% is massive. Yan ay 200 times na mas malaki kaysa traditional banks. GoTime, sila ang no-nonsense bank. Constant sila sa 3% interest. No missions, no limits, no headache. Simple lang, perfect para sa mga taong ayaw ng komplikadong mechanics. Maribank PH. Cbank Philippines Incorporated pa rin ang official name nito sa PDIC, pero ang interface ay Maribank na. Ang interest rate ngayong 2026 ay nasa 2.5% base rate hanggang 4.5% per annum. Ito ang pinakasulit kung Shopee user ka. Makikita mo ang interest mo na pumapasok araw-araw. Every morning, pagising mo, may notification na nadadagdagan ng pera mo. Kahit piso, 2 piso lang yan sa simula. Psychological win yan. Nakikita mo ang sundalo mo na dumarami habang natutulog ka. Now look, ito ang kailangan mong gawin. Step 1, magbukas ka ng account sa kahit isa o 2 digital banks na ito. Huwag mong ilagay lahat sa isa kung gusto mo ng peace of mind. Pero wag mong iwan sa traditional bank ang ipon na hindi mo naman nagagamitin for daily transactions. Step 2, i-automate mo ang transfer ng 138 pesos per day mo. Automation is the key to consistency. Here's what most people don't realize. Ang willpower natin ay limitado. Kapag dumating ang sahod, hahanap ang utak mo ng dahilan para gastusin yan. Sale sa Shopee, birthday ng tropa, o yung laging nakakamatay na deserve ko to mentality. Pero kung automatic na nililipat ang pera mo mula sa payroll account patungo sa digital bank, mawawala ang friksyon ng pagdidesisyon. Let the system work for you. Your money should be working as hard as you do. This is where the journey to financial freedom actually starts to feel real. You're no longer just saving, you're managing. You're no longer just a victim of the system na kontento na sa mumo. Ikaw na ang humahawak ng makabagong sistema para sa sarili mong bentahe. Ngayong alam mo na insured ka na ng up to 1 million pesos
at kilala mo na ang mga top digital banks, wala ka nang dapat idahilan. It's time to wake up your money. Handa ka na ba sa susunod na level? Kasi sa part 3, pag-uusapan natin ang growth phase. Dito na natin tatalakayin kung paano natin papalaguin ang naipon mong 50,000 pesos gamit ang real investments tulad ng Pag-ibig MP2, Treasury Bonds, at iba pang 2026 assets. Siguraduhin na nakasubscribe ka dahil ang susunod natin pag-uusapan ang maghihiwalay sa mga taong may ipon lang sa mga taong tunay na mayaman. Tandaan, hindi sapat na may pera ka. Dapat alam mo kung paano ito pagtrabahuhin ng mabilisan. Balikan mo ang part 1 kung hindi mo pa nasisimula ng challenge at ihanda ang sarili para sa part 3. See you in the next video.